Left side, right side. Side agad. Nakita ninyo, nandito ang isa sa ating talagang pagkarami-rami. Miriam. Saka mga stickers. At mamimigay pa po kami ng mga pamaypay. Ayan, ang may po pangalang Senadora Miriam. Okay. Abogada. Yan po ay si Jambi Madrigal. Sa may UP, sabi ganyan, marami sa UP ay isang leksyon. Ping-ping leksyon. Narito po ang magre-reply niyang anak, si Sunny Angara. Palapagin natin! Sunny Angara ang guwapo. Hindi na naman ako mapakali. Guwapo. Hindi ka nagbabago. Chapusit ang gara. Ganda. O bakit hindi? Byuda. Kaibigan ako. Dito kayo. Hindi lang yan. Pinili ang isa sa dalawahan mo ang kopyo sa konstitusyon ng pangalang si Senadora Miriam. Very much. Maraming salamat sa inyong pagkikisama sa amin sa FVP Puersa de Mas. My name is Miriam Defensor Santiago, and I have come to Malabon tonight to defend the Philippine Constitution. Paalam natin lahat na sa high school tinuro sa atin, democracy is the rule of the majority. Demokrasya ay isang pamamaraan ng pamahalaan kung saan sinusunod ang nagustuhan ng nakakarami. Kaya ngayon ay tatanong ko sa inyo, sino ba ang nakakarami sa Pilipinas? Ang mga mahihirap o ang mga mayayaman? Mas marami ang mga mahihirap. Dapat sinusunod ang kagustuhan nila. At sino ang gusto ng mga mahihirap na maging Pangulo ng Pilipinas? Halos buong buhay ko nang tumanda na ako. Wala na akong ginawa kung hindi basahin ang ating saligang batas o ang ating Constitution. Kailanman hindi ako nakakita. Kaya nilalabanan ko sila. Pinagtatanggol ko hindi lang si Pangulong Estrada, kung hindi ang karapatan ng bawat mamamayang Pilipino sa ilalim ng sabi nila, dapat daw bilang senador at hukom sa impeachment trial, sundin ko ang kagustuhan nila na ikundina na ang akusadong hindi pa nag-umpisa ang bista. Pero hanggang ngayon, hindi nila masagot-sagot ang isang katangi-tanging pag-iisang pagtatanong ko sa kanila. Ang sabi nila, graft and corruption daw ang Estrada administration dahil kumita daw. Pinabibintangan nila si Pangulong Estrada tumanggap daw ng 100 milyon sa illegal weapon. Hindi natin malaman ang katotohanan dahil
bigla kalagitnaan ang impeachment trial. Pero ipagpalagay na natin na totoo itong pagbibintang nila. Ang pagtatanong ko sa kanila ay, ilang bilyon ang kinita ni Ramos sa illegal way? Pinagbintangan nila, pinalatangan nila ang Pangulong pinili ninyo dahilan sa hindi sila kumikita sa ilalim nitong administrasyon. Kaya, ito palang mga taga-Forbes Park, Dasmariñas, taga-Corinthian, namimili lang. Kung kumikita sila sa ilalim ng administrasyon, wala silang sinabi. Pero kung hindi sila kumikita at walang pagkakataon na makapagnakaw, ay magbibintang ng graft and corruption. Hindi tama itong ginagawa nila. Kaya lalabanan ko sila. Sinasabing sundin natin ang rehimen ng batas. Let us follow the rule of law. Dahil kung kamakayanan nga ninyong kondinahin ang Pangulo mismo ng Pilipinas, ano pa kaya ang bawat mahirap na mamamayan? Kaya yan ang pinanindigan ko. Ang ginawa nila ay pinaharap nila ang mga lalaki at matatangkad nilang mga security guards na pakita pa ang mga baril sa baywang nila. Ngisi sila ng ngisi sa akin, kaya tinanong ko sila, bakit kayo naging ngisi? Naniligaw ba kayo? Pagkatapos matandaan ninyo sa television ng impeachment trial, judge ako, pero iniinsulto ako, tinataasan ng kilay ng tatlong aristokrata na hipokrita. Natandaan ninyo na pinagtuturo ko sila? Ulit mahirap lang pinanggalingan ko dahil probinsyana lang ako galing Iloilo. Napakababa ang pagtingin nila sa akin. Ulit pinanganak silang taga-Forbes Park. Akala nila ba diktahan nila ako kung paano kong ipairal ang ating saligang batas. Kaya pinagtuturo ko sila at nagtimpi na lang ako. Pero sumpa ko sa mga taga-Manabon, ulitin pa ng mga aristocrats ang pisang ginawa nila sa akin, pagtatalsikin ko mga ngipin nila. Sa mga super millionaires na yan sa Forbes Park. Dahil, aminin na natin ang katotohanan. Bakit sila naging milyonaryo, naging bilyonaryo? Naging marunong ba sila? Naging magna cum laude ba sila sa UP? Magnanakaw at mga smugglers sila? Alam nyo, ngayon sa Europa, merong sakit ang mga baka. Nang pangalan ng sakit na yan ay mad cow disease. Pag kinain mo yung baka na may sakit ng mad cow, mamamatay ang taong kumakain. Sa Makati, matagal na silang may sakit. Hindi lang mad cow disease ang pangalan, kung hindi, fat cow disease. Dahil nagtatabaan yung mga matrona na yan, mga donya, mga senyorita, sa Forbes Park, sa Dasmariñas. Sobra ang kinakailangan ng katawan, ang kinakain nila. Kaya, matataba na, mukhang baka pa. Pagkatapos, insultuhin nila ako at ilalait nila ako, i-black propaganda nila ako sa media. Dahil sinong may-ari ng mga media natin? Radyo, telebisyon, payagan. Ay, di ako nga mayayaman din. Yan ang dahilan kung bakit ang nakikita at naririnig at napababasa ninyo sa ating payagan ay puro laban, paninira sa akin. Batay! Nabasahan ko sila ng mga kapal na libro. Galing pa sa Amerika yung iba, ayaw nila makamit sa rason. O sige! Ng pawis, pero nagdidikta sa mga nagbubungkal ng lupa. Tapos na yung panahon na iyan, hindi na natin tatanggapin itong feudalismo
na gusto nilang ipairal sa atin. Tatayo tayo, lalabanan natin sila at kakayanin natin itong labanan na ito. Dahil ang sabi ng Panginoon na mahal niya ang mga mahihirap at mahirapan ang mayaman pumunta sa langit. At ng pagmamahal ng Panginoon ng mga mahihirap, every hair on your head has been counted by God. Lahat, bawat buhok sa ulo mo, maski mahirap ka lamang, ay bilang na ng Panginoon. Maliban lang kung kalbo ka. Nila ako, paninindigan ko ang rehimen ng ating batas, the rule of law. Kung pababayaan natin ang practical tayo, dito sa EDSA 2 na ito, di mo na pala tayo kapangyarihan. So, ang panahon ng kapangyarihan natin, kung pababayaan natin ang mga mayayaman na baliktarin sa isang araw lamang ang kagustuhan ng sambayanan sa araw ng halalan, para paglalaban natin, we fight for our rights under our democracy. Nang boto mo, kasing bigat ng boto ng mayamang tao. Ginagalang ko ang mga marunong, ginagalang ko ang mga masisipag, ginagalang ko ang naghahanap buhay ng malinis, pero hindi ko ginagalang ang mga kurap na bilyonaryo sa We shall win this fight. All that you need is to believe in yourselves. For in a very real sense, the destiny of this country lies in the palm of your hands. Nasa atin itong labanan na ito. Ang kailangan lamang ay ang tunay na tibig at lakas ng loob ng tunay na magiting na Pilipino. Kaya, register our protest against the oppressive, abusive behavior of the rich in Philippine society. At ang katangi-tanging paraan na maparamdam natin sa kanila ang galit natin ay bumoto tayo ng lahat ng kandidatong pagkasenador ni ERAP. Estrada. Ano man ang tingin ko kay President Estrada, ay magsusunod ako sa kanya dahil sinusunod ko ang kagustuhan ng mga karamihan. Ang pinanindigan natin dito, hindi isang tao na si ERAP. Ang pinanindigan natin ay ang demokrasya natin. Sundin natin ang kagustuhan ng mga nakakarami na mga mahihirap. Kagaya lamang ng sinabi ng Makata, it matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Ladies and gentlemen of Malabon, come, help me to fight the super abusive rich.